Adopt, don't shop. Yan ang advokasya ng maraming pet lovers. Kahit kasi stray animals deserve din ang tender love and care. Isa ang Potion Project sa maraming rescue organizations na nag-o-offer ng stray animal adoption dito sa Pilipinas. Sa ngayon, merong higit 300 rescued cats and dogs sa kanilang Bulacan shelter at higit 400 naman sa Bacolod shelter. Kapag nag-adopt ka from off the street, sa dami ng strays natin ngayon sa Pilipinas, binibigyan mo na ng chance yung animal na yon, and then nabibigyan mo pa ng chance din yung ibang animals na pwedeng ma-adopt from the shelter. Hindi simple ang pag-a-adopt ng stray animals. Kailangan ito ng commitment dahil maraming proseso ang dadaanan ng isang fur parent. Dadalhin mo muna sa vet para mapacheck, especially sa mga yung mga common diseases, like for example sa mga aso, ang parvo, distemper, or ehrlichia, or mga blood parasite na nakukuha sa mga ticks or mga garapata. Daraan din ang pet sa iba pang screening pagkatapos masuri ng vet. Usually, ginagawa nila CBC lang and then or blood chem para din ma-check yung blood levels, and then yung kung may problema sa kidney or liver, yung mga basic lang na mga test para rin aware ka sa mga pwedeng maging condition niya. Kailangan din munang i-isolate ang ating mga rescued pet para makapag-adjust sila sa bagong environment. Kung wala kang crate, tas mag-isa lang siya, okay lang sa isang maliit na sa room mo lang para din ma-decompress syempre yung change ng environment from sa streets dun sa bahay, at least 2 to 3 weeks. Mahalaga rin na makumpleto ang core vaccines ng ating mga alaga. We have the anti-rabies vaccine and then vaccine against common viruses ng dogs, usually the 6-in-1 or the 8-in-1. And then sa cats naman yung 4-in-1. Yung mga tick and flea preventions. Ayon kay Elena, aabot sa 5,000 to 6,000 pesos ang magagastos para sa vet at vaccine ng mga rescued animal. Ganito rin ang prosesong sinusunod ng Potion Project sa kanilang rescue rehabilitation and rehoming program. Sinisigurado namin na yung na-adopt nila healthy na at hindi na nila gagastusan, hindi na nila poproblemahin na ipakapon pa at kumpletuhin yung vaccines. Yung pagre-rehome naman, medyo stringent kami sa proseso na to kasi sobrang dami na ng paghihirap ng animals. Tapos yung effort din at pagmamahal na binigay ng mga caretakers at ng volunteers sa kanila, sinisigurado namin na talagang mapupunta sila sa mabuting pamilya. Sa mga newbie at dati ng fur parent na balak bumili ng bagong fur baby, pag-isipan nyo ring mag-adopt. Siguradong overload na pagmamahal din ang matatanggap nyong kapalit. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.